Buksan po natin sa John chapter 6 verse 67 at hiniling kong magsitayo tayong lahat bilang paggalak sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Okay. John, hindi po, buksan niyo po. The book of John. John lang yung mga ulit. Okay. The book of John. Kita niya? Okay. The Bible tells us in John chapter 6 in verse 67 or yung previous verse 66 muna. Sabi ng Bible dyan, in verse 66 ng John chapter 6. Nakita niyo na po? Pangit kasi pag John 6 tapos verse 6 parang 666 eh. Kasi 67 na ala. Tapos ay na lang 66. Sabi ng Bible dyan, from that time, many of his what? Disciples. Ano sabi diyan? Went back and walked no more with him. Then said Jesus unto the 12, will ye also go away? Sabi ng Panginoon sa 12, kayo rin ba ay aalis? Kayo rin ba ay iiwan ako? Yan ang napakagandang tanong ng Panginoon. Tayo po muna yung manalangin. Dakilan Diyos, salamat po ng maraming hingong umaga. Bless us all this morning and help us Lord to understand what we are going to study this morning. And we pray that you open our hearts and our minds so that the Word of God that is going to preach this morning, maunawaan po namin at maintindihan namin yung pag-uwi namin, baong-baong namin ang pagpapala. Salamat po sa paalala ng umaga sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, you may now take your seat. Dito, makikita po natin mga kapatid, yung pangangaral po ng Panginoon. Nagsimulang mangaral ang Panginoon doon po sa Matthew chapter 5. Amen? Matthew chapter 5, Matthew chapter 6, and Matthew chapter 7. Mga kapatid, ay ito yung mga chapter na kung saan ang Panginoon ay nandoon sa bundok at nangangaral siya, hindi lang po sa 12, kundi sa napakaraming mga tao. Amen po ba mga kapatid? Nangangaral siya mga kapatid. And nakakalungkot, ang sabi ng Bible dyan, nung nagturo ang Panginoon, marami pong na-open. Maraming ayaw pakinggan yung kanyang turo. Maraming mga taong nasaktan doon sa kanyang pangangaral. Maraming mga taong ayaw ipamuhay yung gustong ituro ng Panginoon. Kaya nga din, meron din mga taong, because yun nga sila po'y nakikinig kasi namamanghalang sila sa sinasabi ng Panginoon. At yung iba naman ay nakikinig sila kasi gusto nila makita yung mga himala ng Panginoon. Amen? It means they are not real. Hindi sila totoo sa kanilang mga puso, sa kanilang mga buhay na makinig sa salita ng Diyos. That's why when the Lord Jesus Christ, mga kapatid, teaching about Christian living, tama mga kapatid, sabi niya, sige, kung kayo sumusunod sa akin, kailangan ito yung susundan ninyo, kailangan ito yung pamumuhay ninyo, kailangan aalisin nyo na yung mga dating ginagawa ninyo, kailangan babaguhin nyo na yung buhay ninyo, kailangan alisin nyo yung mga bagay na old nature ninyo sa buhay ninyo. Ano sabi ng Panginoon? Asahan yung mga tao, hindi nila kayang gawin. Kaya nangyari, in verse 66, sabi ng Bible, from that time, many of his disciples, ano sabi? Went back. Could you imagine? Amen? Not only the crowd, but also included yung mga disciples na nandoon. Umalis din sila. Alam niyo yung disciples ng Panginoon, nagsimula sa 12 din, nagkaroon pa ng maraming mga disciples ng Panginoon. Amen? Pero ang katotohanan, hindi na natili lahat. Nagsialis. Kaya minsan, kahit mga alagad ng Panginoon, pag tinamaan ng salita ng Diyos, sabi ng Bible, ayaw nila, ay umalis sila. Tama mga kapatid? Sabi ng Bible, went back and walked, and it says, the Bible says, no more, ano sabi? Hindi na sila muling lumakad sa Panginoon. Amen? And I want to tell you this morning that one of the most heartbreaking events that can happen in a church is to help people leave. Amen mga kapatid? People leave a church for many reasons. Many leave because of personality or personal conflicts in the church.
Many leave because they think the church is not meeting their needs. Minsan ganun yung mga reason, marami mga reason kung bakit nakakalungkot sa panahon ngayon. Even sa church natin, marami hindi nagpapatuloy, marami umaalis kasi ayaw na ng salita ng Diyos. Amen? Marami kong pinapangaral sa kanilang salita ng Diyos. It is against on their preference. It is against on their principle, personal conviction sa buhay nila. Kaya minsan hindi lang po yan nangyari sa panahon ng Panginoon. Ito yung nangyayari din sa mga churches. Amen mga kapatid? Tama? Minsan, nakapangaral lang si pastor ng laban sa kanila, o ba hindi na nagpatuloy. Amen mga kapatid? Naintindihan niyo po ba? Kaya maraming mga taong umalis, also others leave because they are not truly saved. Tama? Sabi, yung iba naman umaalis kasi hindi talaga sila ligtas. Amen? Minsan ng mga tao ngayon, merong kasabihan na kung saan mo sila nakuha, doon mo rin sila mapapaalis. Naintindihan niyo yan? Kami mga pastor, naintindihan namin yun. Merong mga tao, kung saan mo sila nakuha, doon mo sila mapapaalis. Ibig sabihin, kung nakuha mong tao sa bigas, sa grocery, dahil namimigay ka, at subukan mong alisin na yung mga yun, doon din sila aalis. Bakit? Wala na natatanggap eh. Ganon din dito. Tama mga kapatid? Eh sabi ko, kung yun lang naman yung, kung gusto lang natin punuin yung church natin, gusto natin magkaroon tayo ng attendance, 100, 150 every Sunday, kaya natin yun. Tama? Subukan natin. Kada bawat dadalo, may pagbuhay, may 5 kilong bigas. Amen mga kapatid? O, dito pa lang ang sarili dyan, mag-announce lang ako, magsimba kayo sa linggo, meron ng 5 kilong bigas. Hindi per family, individual. Di ba mga kapatid? O, pag hindi natin napuno ito, maybe kaya natin gawin yun. Pero subukan natin itigil ka agad. Alisin ka agad. Mawawala ang mga tao. Yun yung kasabihan na kung saan mo sila nakuha, doon mo rin sila mapapaalis. Amen mga kapatid? Mga kapatid, dito din, ang ating pong Panginoon ay nangaral ng isang masakit na pangangaral. Amen? At sabi ng Bible, itong mga tao ito, even the disciples, ano sabi ng Bible in verse 6? From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Yung nakakalungkot, nakasama na ng Panginoon yung maraming tao na akala ng Panginoon, kasama niya, kaya akala ng Panginoon, faithful na, akala ng Panginoon, nandiyan na sila, pero when the Lord Jesus Christ preaching the gospel, at ayaw nila yung prinsipyo na yun, nasabi ng Bible, umalis sila, at hindi na sumunod sa Panginoon. Amen po mga kapatid? And I want to challenge everyone mga kapatid, sana sa buhay po natin, no matter what happened, we will stay. Amen mga kapatid? Sana kahit mayroong mga pangangaral ng salita ng Diyos, marahil nasaktan tayo, mag-i-stay tayo. Amen? Napaka-immature naman, nasaktan ka ng Word of God, aalis ka. Amen? Napaka-immature naman, mga kapatid, ay meron ng mga conflict na konti, hindi ka na magpapatuloy. Nakakalungkot naman, meron ng mga bagay na hindi pagkakaunawaan, hindi na tayo magpapatuloy sa Panginoon. Sana hindi ko ganoon. Amen po ba mga kapatid? Naalala ko nung nag-ano pa lang, nag-BBS training kami, sumagi sa isip ko. Then, nag-ano pa lang, lumas kami sa labas kumakain ng mga pastors. Tamang-tama na ando sila Pastor Sunny, so na-i-open General Missions Conference ay pumunta kayo. And then, nagkakwentuhan lang sila sa ministry. And then, sabi ni Pastor Sunny, nung nagsimula ako, sabi niya, meron siyang, isang family na first Bible study niya. Nakakala nila, yun na yung makakasama nila. Nakakala nila, yun na yung talagang solid na makakasama nila sa ministry. Makakatuwang nila sa gawain ng Panginoon. You know what? Dumating araw, napasin niya, hindi na daw nagsimba. Then in time kasi na yung maulan. And then, nag-preach daw si Pastor Sunny about faithfulness. Sabi niya, no matter what happened, umulan,
pumaraw, maging faithful tayo sa Panginoon. And then, umuwi yung member na yun. Then, nagana lang daw. Nag-chat na lang. Pastor, kanya, sorry po, mula ngayon hindi na kami aatin sa church. Alam mo ng dahilan? Kasi, pag pupunta sila sa church, yung daanan, maputik. Yun ang dahilan niya. Eh sabi ko na, baka naman yung putik ang ganda ito. Kailangan sumakay ng kalabaw para makapunta sa church. Hindi, maputik lang daw. Mula noon, hanggang ngayon, hindi na daw nagsimba. Could you imagine? Hindi ka na mag-church kasi maputik yung daanan. Ano yung sapatos mo? Ano yung sandals mo? 1,000,000? Ha? Eh pag pupunta ka nga ng palengke, hindi ka nagre-reklamo. Di ba? Pag pupunta ng palengke, natatalsi ka ng yung mga isda, pag di ba? Tapos maputik, yung mga mamamalengke ka, amoy malansa, hindi ka nga nagre-reklamo eh. Tapos, yun lang daw, nakakalungkot lang doon. Akala nila, doon na magsisimula kasi unang meet nila, unang na Bible study nila, akala yun yung makakatuwang nila, pero at the end, yun ba daw yung unang umalis? Eh may mga kulit ngayon, may mga apo na, wala pa rin sa Panginoon. Sabi niya, napaka-simple ng dahilan, maputik kami daanan. Tama mga kulit? The point is this, na minsan akala natin sila yung mga kasama. Akala ng Panginoon, mga kasama na niya, pero hindi, ano sabi, umalis sila. Eh, may po ba mga kabarid? Nahalala niyo si Apostol Pablo, na akala niya makakasama niya na si Dimas, akala niya na lagi na sa kanya si Dimas, nangangaral sila ng salita ng Diyos. But at the end, anong sabi ng Bible? Sabi niya Apostol Pablo, Dimas was no longer with me. Bakit? Inibig niya yung kasalukuyang mundo. Amen po ba mga kabarid? Eh sabi dito ng Panginoon, ito yung tanong ng Panginoon. Then Jesus unto the 12. Ano sabi niya? Ha? So itong 12 na to, ito yung mga napili niya, yung mga nakilasa na Pedro, di ba? Naging isda din na kasama nga dito si Judas eh. Okay? Umalis yung mga maraming tao, maging mga ibang mga alagad, then sabi niya sa mga 12, kayo rin ba iiwanan ako? Amen po ba? Will he also go away? Amen? Alam niyo po, ang Panginoon kapag nagtatanong, hindi ibig sabihin hindi niya alam. And in the Bible, maraming time ang Panginoon lagi nagtatanong. And it doesn't mean, tinatanong ng Panginoon kasi hindi niya alam ang sagot. Tama? Naalala niyo ano ang Panginoon ay nagpapakain ng 5,000 men? Ano sabi niya? Saan tayo makakabili ng tinapay? Para pakainin itong napakaraming mga tao ko. Tingin niyo ba hindi alam ng Panginoon ang gagawin niya? Amen po ba mga kapatid? God is omniscient God. God is a all-knowing God. Amen? Minsan, sinusubok tayo ng Panginoon kung talagang totoo tayo sa puso natin sa Kanya. Minsan, nagtatanong ang Panginoon sa atin, if we are really true in our hearts. Amen mga kapatid? Minsan, nagtatanong ang Panginoon, tayo ba'y totoo sa puso natin? Tama? Kaya dito, pag-aaralan natin mga kapatid. It's all about the Savior's question and the saint's answer. Amen? May mga tanong ang Panginoon. At sana, sagutin natin ang tama. Amen po ba mga kapatid? Dito mga kapatid, nakita natin dito, yung background nito, nangangaral ang Panginoon. But the problem, itong mga tao nito na nakikinig sa kanyang pangangaral, ay hindi po sila nakikinig talaga ng maayos. Hindi sila nakikinig ng tama. At the point, sabi ng Bible dito, sila po ay nagmumurmur sa kanilang sarili. Reklamo sila ng reklamo. Amen? Kumbaga, nakaranas na kayo ng naninermo ka pero reklamo pa rin yung sinisermonan mo. Ha? Pinapangaralan mo pero reklamo pa rin ang reklamo. Amen mga kapatid? So that's why the Lord Jesus Christ knew that His disciples murmur. Amen? They did not have the courage to face Jesus with their complaints. Ayaw nilang magtanong sa Panginoon. Ayaw nilang magsalita sa Panginoon. Kaya nangyari,
umalis na lang sila. Amen mga kapatid? So number 1, ano yung mga tanong ng Panginoon? Dito sa John chapter 6 verse 7, ito ang unang tanong ng Panginoon sa mga kapatid. It is the question of loyalty. A question of loyalty. Katapatan. Amen? Na pagkatapos ng Panginoon from Matthew chapter 5, chapter 6, ang dami niyang pinangaral doon, tinuro, at dumating yung point dito sa chapter 16 na maraming tinuro ang Panginoon. And yet, yun pala, itong mga tao ito, hindi talaga sila nakikinig. Amen mga kapatid? Hindi talaga sila loyal doon sa pinagkikinggan nila, hindi talaga sila totoo doon sa pinagkikinggan nila mga kapatid. It is a question of loyalty. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya mga alagad, kayo rin ba? Iiwan niyo ako. Ang dami nang umalis. Nagturo ako, nagpagaling ako. Ang dami mga sumunod sa akin. But all of those people, hindi pala sila totoo. Kaya sabi niya sa mga alagad, kayo, honest din ba kayo? Iiwanan niyo rin ba ako? Sabi ng Panginoon. Amen mga kapatid? Na minsan nakakalungkot, marami mga mananampalataya. Amen? Kapag kasarapan sa buhay, lagi sama-sama. Kapag pagpapala, lagi sama-sama. Kapag puro magaganda, lagi sama-sama. Pero kapag may mga pagsubok, may mga problema, kanya-kanya na. Amen mga kapatid? Tama po ba? Sana, katulad ng 12 mga kapatid, hindi sila umalis sa Panginoon. Amen? Ito yung tanong ng Panginoon. It is a question of loyalty. Tama? Ibig sabihin, ito yung tanong ng Panginoon patungkol sa katapatan. Amen? Marahil pwede tayo maging tapat sa simula, marahil pwede tayo maging tapat sa makalawa, pero pag pinag-usapan ng katapatan, hindi ito nakadepende ng 1 buwan, hindi ito nakadepende ng 3 buwan, hindi ito nakadepende na matapat ka kasi maganda yung nangyayari. Ito yung tanong ng Panginoon. Kahit ano man ang mangyari, manatili ang inyong katapatan. Amen po mga kapatid? Eh sana, sa buhay po natin, manatili ang katapatan natin. Manatili ang katapatan natin sa iglesia. Manatili ang katapatan natin. Alam nyo, hindi kayo sa akin nagiging matapat, kundi sa Panginoon. Amen? And that is also the reflection of your faithfulness to the Lord. Kung ganito tayo muna maging matapat sa Panginoon. Amen? Maging manatili ang katapatan natin, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon. Maging manatili ang katapatan natin, mga kapatid, sa mga ministry natin, sa mga gawain natin sa Panginoon. We should always be faithful to God. Amen? Napakaganda sana, mga kapatid, kung itong mga taong ito, di sila umalis sa Panginoon. Sana, ang daming naging alagad ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? It is a question of loyalty. Number 2. Not only it is a question of loyalty, but it is a question of love. Love means honesty. Amen? As I said, ang Panginoon hindi nagtatanong kasi hindi niya alam. Ang Panginoon ay nagtatanong para subukan ka kung tama ba yung isang sagot mo. Para makita ng Panginoon ano yung i-response mo sa Kanya. Amen? Naalala nyo yung challenge ng Panginoon doon sa isang young ruler. Diba sabi ng Panginoon, paano mo magkakaroon ng eternal life? Sabi ng Panginoon, sige, ibenta mo lahat ng ari-arian mo. Ibenta mo lahat ng meron ka. Itulong mo sa mahirap, magkakaroon ng buhay na walang ganun. Ano sabi ng young ruler mga kapatid? With great sorrow, umalis siya. Bakit? Hindi niya kayang iwan yung kayamanan niya. Amen mga kapatid? It is a question of honesty. Question of love. Kaya sabi ng Bible mga kapatid, doon po sa John chapter 21, verse 15. John chapter 21. Tipo, saan yun? John chapter 15, verse 21. Ang sabi dito ng ating pong Panginoon Jesucristo, okay, nakita niyo na po? Ano ba sabi ko? John 15 ba? John 21. Baliktad yung akin. 15, 21.
John 21. Wala na. Hindi ko naman may problema yung mata ko, yung salamin, yung Bible. Alam ko walang problema sa Bible. Pero meron akong nabasa, sabi niya, pag lagi ko uminom ng kape, babalik ko din ang kaningin mo. Verse 15. Sabi nga, nagtatawan na kami na iwawan eh. Mali yung pinakanta ko eh. Nandito kasi sa cellphone eh. Okay, sa 15. Dito po yung ang Panginoon nagtatanong. Kanino po? Kay Pedro. Amen? At sana, makikita natin kung ano yung maganda sanang maging response dito. Pero sabi ng Bible sa verse 15, so when they had dined, nandun sila sa, kumakain sila, Jesus said to Simon Peter, sabi niya, Simon, son of Jonas. Ano sabi niya? Lovest thou me more than this? Nagtatanong ang Panginoon. Sabi niya, Simon, anak ni Jonas. Sabi niya, iniibig mo ba ako na higit kaysa sa dito? He said unto him, ano sabi ni Pedro? Yeah, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, feed my lambs. Ano sabi ni Pedro? Oo, Panginoon, mahal kita. Verse 16. He said to him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, feed my sheep. In the second time, nagtanong ang Panginoon sa kanya, sabi niya, Pedro, Simon Peter, mahal mo ba ako? Ano sabi ni Pedro? Opo, Panginoon, mahal kita. Amen, mga kapatid? Verse 17. He said unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Ano sabi doon? Peter was grieved because he said unto him the third time, lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, feed my sheep. Amen, mga kapatid? Kung titignan natin, bakit tatlong beses tinanong ng Panginoon itong si Pedro? Ang sabi ng Panginoon kay Pedro, Simon, mahal mo ba ako? Ang sabi ni Simon, opo, Panginoon, mahal kita. Dahil nulit ng Panginoon, mahal mo ba ako? Sabi niya, opo, Panginoon, mahal kita. Bakit ang Panginoon ay inuulit niya the third time? Alam niyo, it is because alam ng ating Panginoon kung ano talaga ang nasa puso ni Pedro. Kaya nga doon sa pangatlong tanong, meron ng greed. Amen, mga kapatid? Doon sa puso ni Peter. Ngunit nandun pa rin yung pride. Ayaw niyang sabihin yung katotohanan. Kaya nga Panginoon ay lagi nagtatanong ng isa, dalawa, para bigyan ng chance itong si Peter na magsabi ng totoo sa kanya. Amen, mga kapatid? Para magsabi ng totoo. Pero nangyari, because of pride, ayaw niyang mapahiya, ayaw niyang pagtawanan marahil siya ng mga kasama niya. Ano sabi? Alam niya sa rin niya, may greed na. Amen? Nangungusap na yung banal na Espiritu. Hindi na siya mapakali, pero nanibabaw yung pride. Ano sabi niya? Panginoon, alam mo naman ang lahat ng bagay. Alam mo naman kung ano yun na ang problema. Alam na ng Panginoon yung nasa puso mo. Alam na ng Panginoon yung mga nasa buhay natin. Ayaw pa natin maging honest sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Kaya sabi ng Panginoon, sabi ni Pedro, and he said unto him, Lord, thou knowest all things. At nalalaman mo, ano sabi? Na mahal kita. Amen? It is a question of love or honesty. Amen? Something God is always questioning us. Hindi para maulit ang Diyos. Hindi para laging Panginoon ay sabi natin paulit-ulit ang Panginoon. Kundi alam niyo mga kapatid, alam talaga ng Diyos ang nasa puso natin. Alam talaga ng Diyos kung anong mga isasagot ng puso natin mga kapatid. Are you really love the Lord? Amen mga kapatid?
God is asking you this morning with sincerity, with honesty, without question, without hesitation, do you really love the Lord? Amen mga kapatid? At hindi ko kayang sagutin yan. It is always between you and God. Na minsan daming Kristyano mga sinungaling. Ang daming mga Kristyano dinadaya ang sarili. Pag tinanong mo, kumusta ka kapatid? Okay lang ako. Kumusta ka pa kapatid? Oh, maayos naman po kami. Sigurado ka? Are you sure na okay ka? Are you sure na maayos ka? Mga kapatid? Paano tayo magiging okay? Paano tayo magiging maayos? Hindi ka nga nagsisimpa, okay ka. Hindi ka nga nagpe-prayer meeting, okay ka. Hindi ka nga nagbabasa ng Bible, okay ka. Hindi ka nga nagpe-pray, okay ka. Hindi ka nga nag-involve sa church, okay ka. Paano ka magiging okay? Ang layo mo sa Panginoon. Hello mo na yung sarili mo eh. Pag tinanong ka, kumusta ka kapatid? Okay lang po. Hindi ka nga naglilingkod sa Panginoon, okay ka. Dahil yun yung tinatanong ng Panginoon. Talagang mahal mo ba ang Panginoon? Is there any sincerity in our hearts? Is there honesty in our hearts na talagang mahal natin ang Panginoon? Amen mga kapatid? Kaya sabi ng Panginoon kay Pedro, Peter, mahal mo ba ako? Sabi ni Peter, yes Lord, mahal kita. The second time, sabi ng Panginoon, Peter, mahal mo ba ako? Sabi ni Pedro, opo Panginoon. And the third time, ang sabi ng Panginoon, mahal mo ba ako, Pedro? So that binibigyan siya ng chance magsabi ng totoo, magsabi ng katotohanan. Sabi nga, well, there is grief. Pero sabi niya, Panginoon, alam mo naman ang lahat ng bagay, alam mo naman nasa puso, mahal kita. Pero itong tanong mga kapatid, nung hinuli na ang Panginoon, may nakakita sa kanya. Amen mga kapatid? Ano sabi ng Panginoon dito? Sabi niya, darating ang araw, pag tumila ko ng 3 beses, itatakwil mo ko, ikakaya mo ko, itatanggi mo ko. Tama mga kapatid? Nung inuwi na ang Panginoon at nakita siya, sabi sa kanya, di ba disipulo ka ng Panginoon? Di ba kasama kanya? Di ba kasama kanya nagtuturo? Anong sabi ni Pedro? Hindi ko kilala yan. Hindi ko kasama yan. Hindi ko kakilala yung tao na yan. Yun ba yung nagsasabi, Panginoon, mahal kita. Amen mga kapatid? Yung ba yung nagsasabi, Panginoon, mahal kita. Alam mo lang, Panginoon, mahal kita. Nung tayo na nandun na, inuuli ang Panginoon at uuli din siya. Ano sabi sa kanya? Hindi ko kilala yan. Amen mga kapatid? Kaya nakakalungkot minsan, mga kapatid, madali lang natin sabihin ng Panginoon na namahal natin ng Panginoon. Pero kapag may mga pagsubok na, may mga problema na, may mga pinagdadaanan na, may mga bagay na nangyayari sa buhay natin, ang dali natin kalimutan na mahal natin ng Panginoon. Amen mga kapatid? That's why let's be honest to the Lord this morning. Are we really love the Lord? Tanong ng Panginoon, mahal ba natin talaga ang Panginoon? Amen po ba mga kapatid? Kaya sabi dito mga kapatid ng Panginoon sa verse natin, sa verse 6-7, then Jesus said unto the 12, will ye also go away? Alis din ba kayo? Amen mga kapatid? Amen? Alis din ba tayo? Tama? Mananatili lang ba tayo kapag okay tayo? Mananatili lang ba tayo kapag wala tayong problema? Mananatili lang ba tayo kapag masaya tayo? Mananatili lang ba tayo kapag puro mga pagpapalang dumarating sa buhay natin? Kapag tayo sinubok na ng Diyos, ayaw na tayo, aalis na tayo, hihinto na tayo, hindi na tayo magpapatuloy. Yun ba yung Kristiyanong klase ng tao nagsasabi, mahal niya ang Panginoon? Amen mga kapatid? It is a question of love or honesty. Amen? Let's be honest to the Lord. Mahal natin ang Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Ganun din po sa atin. Mga kapatid, let's be honest. Amen? Tayo mga mag-aasawa, let's be honest. Mahal ba natin ang asawa natin? Siguraduhin nga. Amen mga kapatid? Mahal din natin ang asawa natin.
Tama ko ba? Minsan kung kami mag-asawa, minsan pag nag-uusap kami, minsan nagtatanong din ang asawa ko sa akin. And I thank God for that. Marahil nakakalimot ako, pero minsan nagtatanong siya, ay, ano pa ba ako? Ay, pag tinanong kayo ng gano'n, huwag kayong magalit. Huwag kayong magalit. Gusto lang nila ng honesty. Amen? Sabi ko sa niya, kahit ibenta ko yung resort sa harap natin. Hindi, sabi ko, kung paano kita minahal mo, hindi nagbabagong gano'n. Amen. Amen mga kapatid? Let's be honest. Tama? Alam nyo, madaling manloko. Nasa inyo yun. Madaling magsinungaling. Nasa atin yun. Pero kung talagang mahal natin ang Panginoon, mamahalin natin ang asawa natin. Amen mga kapatid? Ang mga babae, mga kapatid, tatlo lang bagay yan. Una, lagi sila tama. Pangalawa, tama sila lagi. Pangatlo, pag nagkamali sila, tatamaan ka. Kaya doon lang pagpipilian natin. Parang paglalagyan, ha? Yan mga kapatid? Tama sila lagi sila tama. Pag mali sila, tatamaan ka. Pero, let's be honest. Amen? Mahalin natin sila. Tama? Bakit maraming pamilyang hindi hindi nagiging successful? Hindi totoo. Amen mga kapatid? Naintindihan po ba natin? Bakit maraming mag-asawang nag-iwalay? Hindi totoo. Kaya lagi kong paalala mga kapatid, especially tayo. Lalo tayo mga lalaki. Huwag tayong gagawa ng isang bagay na ikasisira ng pamilya natin. Kung meron tayong isang puprotektahan, aalagaan, mamahalin yung pamilya natin. Amen mga kapatid? Kasi yan lang yung isang bagay unang kalooban ng Diyos. Pangalawa, yung isang bagay na ipapakita natin sa mga anak natin, mga kapatid, na kahit asin na lang ang ulam, hindi naging dahilan para maghiwalay. Ha? Yung ito, nasanay masyado sa mga fried chicken, pag nag-asin ang ulam. Ano ba naman, hiwalay na kita, asin ang ulam. Oh, tama? Kaya nga di ba, nung nangako, sa hirap at ginawa. Diba? Sa sakit o sa kalusugan. Amen mga kapatid? O, pag masarap yung ulam, okay. Pag asin, wala na. Tama mga kapatid? O, lagi mga kapatid. Amen? O, wala na pagbagong sweldo. Pag hindi lang pagbagong sweldo. Kahit hindi bagong sweldo, mahal pa rin natin. Amen? O, bibigyan yung ATM. Ano ang ibig sabihin ng ATM? Ha? Mali? Automatic to receive. Ha? Yan ang tatanda niyo, ha? ATM, automatic to Mrs. Okay, alam niyo na. Laging tatanda niyo. But anyway, let's be honest. Amen? Not only on our relationship with our family and our friends, but also especially our relationship with the Lord. Amen? Sana hindi lang tayo naglilingkod kasi masaya tayo. Sana hindi lang tayo nandito kasi gusto lang natin. Sana nandito tayo kasi mahal natin ang Panginoon. Amen? Eh kahit puti kang daanan, mag-church ako kasi mahal ko ang Panginoon. Kahit umuulan, magsisimba kasi mahal ko ang Panginoon. Tama mga kapatid? Kaya salamat sa Panginoon. Sabi ng Bible dito, it is a question of love. Amen? Then sabi po dito lastly, not only it is the question of love, but also the question of longing. It means longing. Ito yung hinahanap. Amen? Ang tanong ng Panginoon, mga kapatid, ano bang hinahanap ninyo? Sino ba yung hinahanap ninyo? Kaya sabi dito, sa verse 7, then said Jesus unto the 12, will ye also go away? Kayo din ba'y aalis? Ano sabi ni Simon Peter dito mga kapatid? Bago dumating sa chapter 21, sabi dito, then Simon Peter answered him. Ano sabi niya? Lord, to whom shall we go? Saan kami pupunta pa
Panginoon. Saan pa ba kami pupunta? Ano sabi niya? Thou hast the words of eternal life. Sabi ni Simon, Panginoon, saan pa kami pupunta? Ikaw na yung buhay na walang hanggan. In verse 69, and we believe and are sure that thou art the Christ, the Son of the living God. Amen mga kapatid? Kaya sabi dito ng tanong ng Panginoon, ano pa bang hinahanap ninyo? Can I ask you a question? Sabi ng Panginoon, ano pa bang kulang sa inyo? Ano pa bang hinahanap ninyo? Hindi man mapaganda kung meron tayong unang hanapin ay ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Na ang tao kahit makamtan niya lahat ng yaman dito sa mundo, maging mayaman, magkaroon ng maraming pera, magkaroon ng maraming ari-arian, at makasa sa kanya lahat ng bagay, kung wala siyang tamang relasyon sa Panginoon. All those things is in vanity. Walang kabuluhan. Amen? Eh sabi ni Peter, Panginoon, saan pa ba kami pupunta? Wala na kami pupuntahan. Ikaw na yung buhay na walang hanggan. Amen mga kapatid? At sana kung meron tayong hanapin sa buhay natin, ay ang Panginoon sa buhay natin. I believe ang Panginoon it is enough sa buhay po natin. Amen mga kapatid? Ang Panginoon ay sapat na sa buhay natin. Wala tayong kakailangan pa. Ang sabi ni David in Psalms chapter 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Amen? Sabi niya, ang Panginoon, yung ating pastol, hindi na ako mangangailangan pa. Tama? Sana araw-araw, hindi lagi hinahanap natin yung pera. Sana araw-araw, hindi lagi natin hinahanap yung mga bagay na para sa atin. Hindi natin hinahanap yung mga bagay na ikasisiya lang natin. Hanapin din natin ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Nakilala mo na ba ang Panginoon sa buhay mo? Maraming mga tao sinasabi na kilala ang Panginoon, pero sa kanila, parang hindi pa sapat ang Panginoon. Kung nakilala mo na ang Panginoon sa buhay mo, then, ang Panginoon ang kumumpleto sa buhay mo. May kulang pa ba? Wala na. Amen? Wala na tayong pupuntahan kapag wala ang Panginoon, mga kapatid. Amen? Kaya sabi ng Panginoon dito, kayo din ba'y aalis? Kayo din ba'y iiwan ako? Ang sabi ni Simon Pedro sa kanya, Panginoon, saan kami pupunta? Ikaw na yung buhay na walang hanggan. Amen? At naniniwala kami na tiyak na ikaw ang Kristong anak ng Diyos na buhay. Amen po ba mga kapatid? Kaya po ngayong umaga, hindi nagtatanong ang Panginoon dahil hindi niya alam. Hindi nagtatanong ang Panginoon dahil hindi niya alam kung anong sasagot. O meron siyang hinahanap. Lagi nagtatanong ang Panginoon sa bawat tao, sa bawat isa sa atin, para mag-response tayo ng totoo sa Kanya. Mahal pa ba natin ang Panginoon? Amen? It is a question of loyalty. Are you still faithful to the Lord this morning? Amen? Nasa Panginoon pa ba yung katapatan natin? Amen? It is a question of love, honesty. Amen? God, mga kapatid, ay ang Diyos ay nagtatanong sa atin. Sana maging honest din tayo sa Panginoon. Amen? Sabi ng Panginoon, Pedro, mahal mo ba? Oh, mahal mo ba ako? Opo. Mahal mo ba ako? Opo. Eh, nung hinuli ng Panginoon abay, hindi ko kilala yun. Amen mga kapatid? Sana yun yung time na lalo niyang patunayan na anuman na mangyari, mga kapatid, ipapakita niya yung katapatan niya sa Panginoon. Amen? Nasasabi niya, oo, kasama ko yan. Amen mga kapatid? Ano sabi niya, hindi ko kilala yun. Diba? Para bang minsan, daming alam. Diba? Sasarap ang kasama. Pagkagibitan, kanya-kanya na. Wala na sa Diyos na, dapat hindi ganun. Amen mga kapatid? Amen? O, dapat lagi sama-sama. Hindi lang po sa mga pagpapala, hindi lang sa magandang bagay. Mag-isa naman sa mga ministry natin, meron tayong mga ganito, meron tayong ganito. Abay, sama-sama tayo. Amen mga kapatid? And it is a question of longing. Amen? Sino pa bang hinahanap natin sa buhay natin? Di ba dapat ang Panginoon? Amen? Kaya ngayong umaga, mga kapatid, ang Diyos ay nagtatanong sa atin ngayong umaga. Sa puso Puso natin.
Sana totoo yung sagot natin sa Panginoon. Pwede kayo magsinungaling sa akin, pero sa Panginoon, hindi tayo makakapagsinungaling sa akin. Simple lang tanong ng Panginoon, mahal pa ba natin ang Panginoon? Amen mga ulit? Amen. Madaling mag-amen. Madaling opo, madaling oo. Sa Panginoon ka sumagot. Tayo kung lahat ay tumayo, tayo kung manalangin. Let's pray. Panginoon, salamat po ng maraming iyong umaga. Salamat po sa iyong kabutihan. And we thank you, Lord, once again for this opportunity na pinagkalagod po sa amin. And Panginoon, dalangin po namin iyong umaga na pagpalain po ang aming pong invitation, Panginoon, at marahil nangusap po kayo at pinagpalain po kami, Panginoon. Habang ating Pangulo nakatungo at po mga matay nakapikit, marahil ang Diyos nangusap po sa atin ngayong umaga at pwede tayong lumapit sa unahan at tayo po ay makipag-usap sa Panginoon ngayong umaga, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, do you still love me? Mahal mo pa ba ako? Sabi ng Panginoon, sana mahalin natin ang Panginoon. Nakakalungkot, ang daming pinagaling ng Panginoon. Ang daming binago ng Panginoon, pero nung siya'y nangaral ng katotohanan, nung siya'y nangaral ng prinsipyo kung paano mamuhay ng tama, maraming mga Hudyo, maraming mga eskriba, and nakakalungkot pati yung mga disciples, umalis. Hindi na sumama sa Panginoon at hindi na bumalik. Kaya sabi ng Panginoon sa 12, kayo rin ba? Aalis kayo. Sabi ng 12, saan pa ba kami pupunta, Panginoon? Hindi kayo na lamang ang buhay na wala ng buhay. Kaya this morning, God is asking to everyone, do you love me? Do you love me? Do you love me? At ikaw lang ang Diyos na nakakaalam. Habang ating mga ulo nakatungo, mga mata na napigil, marami tayo na sinabi sa Panginoon ngayong umaga, it is a question of loyalty. Are you still faithful to God? Nasaan yung katapatan natin? Tayo pa rin ba'y matapat sa Panginoon ngayong umaga? Minsan nakakalungkot, nasusubok yung katapatan natin. Isa sa mga napakaliit na bagay lamang. Isa napakasimpleng bagay, nawawala yung katapatan natin. Pero sana mga kapatid, anumang mga bagay na pwedeng sumubok sa atin, ipakita natin yung katapatan natin sa Diyos. It is a question of love or honesty. Are you still honest to the Lord this morning? Mahal mo pa ba ang Panginoon? Kung marahil nawawala na yung pag-ibig mo na yan sa Panginoon, marahil naibabaling na yung pag-ibig na yan sa mga bagay ng mundo, sa mga bagay na nagiging dahilan para mawala na yung pag-ibig mo sa Panginoon. But God is asking this morning, mahal mo pa ba ako? Mahal mo pa ba ako? Tinatanong ka ng Diyos, sa puso mo ng totoo, mahal mo pa ba ang Diyos? It's a question of longing. Sino hinahanap mo sa buhay mo? Ano hinahanap mo sa buhay mo maliban sa Panginoon? I believe ang Panginoon is always enough in our life to make your life complete, to make your life satisfied. And so many times, marahil makaptan natin lahat ng bagay, but deep inside in our hearts, hindi tayo masaya. Kaya minsan, para bang naglulukuhan na lang tayo. Na para bang okay tayo, pero totoo hindi. Na para bang sinasabi natin, wala akong problema, pero ang dami nating problema. Kaya minsan hindi tayo nagiging okay, kasi alam mo, malayo tayo sa Panginoon ngayong umaga. Pwede tayo magpanggap sa taong okay ka lang. Pwede tayo magpanggap sa tao na masaya tayo. Pwede tayo magpanggap sa tao na okay lang tayo, pero alam ng Panginoon hindi okay ang buhay mo. Kasi malayo ka sa Panginoon. But if you try to get back to God, makikita mo,
Iba yung kasiyahan na nanggagaling sa puso mo. Na alam mo, kahit may problema ka, pero talaga alam mo, masaya ka pa din. Alam mo, kahit may pinagdadaanan ka, alam mo pa rin okay ka, kasi alam mo okay yung relasyon mo sa Panginoon. At sana yun yung lagi natin hanapin. Yung maging okay ang relasyon natin sa Panginoon. And then magpupulo na lamang yun sa relasyon natin sa ating family, relasyon natin sa ating relatives, relasyon natin sa ating kapwa, relasyon natin sa ating katrabaho, na tayong lahat ay maging okay muna sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, will also go away. Aalis ka rin ba? Sana members, ano man ang pinagdadaanan, ano man ang pagdaanan ng church, ano man ang mga problema, pagsubok, maray, manatili tayong sama-sama. Sabihin natin sa Panginoon, kasama natin siya. Panginoon, salamat po ng maraming mga sagad for reminding us. Salamat po sa salita ninyo at paalala. Nawa, Panginoon, isahin ang ipagpapala po sa amin na ano man ang mangyari, Panginoon, maging matapat po kami. Maging okay kami, Panginoon, na hindi ito kasinungalingan, kundi okay kami sapagkat okay ang relasyon namin sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa. Pagpalain kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. You may now take your seat. And of course, as we continue,